Okay, ito po muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman, na yung mga bago pa sa akin YouTube channel na hinahanap ako sa Pilipinas para magpagawa ng baril. Ako po ay 20 years nang wala dyan. Dito po ako nagtatrabaho sa Kuwait sa Wedding Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant. Ayan, at bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Unico Iho. Sabi niya, "Sir, tanong lang po, safe din po ba mag-chamber load pero half cock lang? Tapos yun itago mo sa bag? Kung 1911 po gamit mo. Salamat po sa sagot in advance." Okay, sinabi niya yung 1911 na mas maganda yon. Okay, at ito ay parang karugtong nung isa nating nakaraan nating video na safe ba ang may chamber load sa pagkikiri. Okay, so yan. At bago natin yan sagutin ay gusto ko lang magpasalamat sa ating 38,000, almost 500 na, 38,400 plus na mga subscribers natin. Lalo tigit to sa mga hindi nag-skip ng ads. Dahil nga po tayo isang charity vlogger, may 6 na estudyante na anak ng mga single parent na tinutulungan. Ang ating pong kita sa YouTube channel, para doon hindi nakakalam, ay sa kanila po natin tinutulong dahil tayo naman po ay sapat ang kinikita dito sa ating kumpanya. At naisip ko na yung ating kita sa YouTube channel ay para naman doon sa mga estudyante na gusto rin makapagtapos, na hirap ang mga single parent nila. Ayan, at pasalamatan lamang natin ang mga sponsor natin, yung mga nagpadala dito sa ating GCash number. Ayan, magpapasko na, sana may mga magpadala pa para matuwa yung ating mga tinutulungan mga bata. Ang budget po nila sa akin ay 1,000 ang bawat isa sa 1 linggo. So 6,000 po ang binababa natin linggo-linggo. Pero ang kita po natin sa YouTube ay 5,000 lamang isang buwan. So kulang na kulang po. Kaya nga po ako nagpapasalamat sa ating mga sponsor na nakakatulong sa atin, sa panguna ni Alfredo Isidro, Ordo Sipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kay Jubel Platon, Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbit ng Kia Motors, Kuwait, at ganon din kay Anthony Evangelista ng Pasay. May ayaw magpakilala, tawagin na lamang nating Sir Adrian. At gayon din salamat kay Conrado Ilulaylio at kay Junard Diaz. Ayan, sana marami pa ang tumulong para madagdagan yung ating mga estudyante. At palaala ko lamang na ano ba yun? Na sana tayo ay mag-ingat, lalo tigit sa ating mga FW. Okay, yung mga ang mga gustong tumulong, hindi po tayo tumitingin sa laki ng halaga. Ang importante po tayo nakatulong. Ayan, at salamat sa inyong panunod at hindi pag-skip ng ads at sa magaganda ninyong mga comment. Ayan, at bibigyan natin ng katugunan ang katanungan ni Unico Iyo. Okay, safe ba ang pagdadala ng 1911? Wala po tayong 1911 ngayon dahil kinuha na. Okay, check muna natin protocol ang ating mga firearms kung may bala o wala. Ayan. Okay, puro mga bakit nga ba nilagyan ng safe Nagtataka rin ako bakit may safe ang Okay, kung bakit may half-cock ang mga handgun, kalimitan may half-cock. So, titingnan po natin, ang 1911 po, pag naka-half-cock, ay tingnan ninyo kung nai-safe. Okay? Naka-half-cock, pero tingnan ninyo kung yung thumb safety ay nai-safe ninyo. Hindi po nai-safe. So, ibig sabihin yan, ay hindi rin yan safe. Dahil may mga, kung yan ay nai-safe, ay mas safe yan, kung naka-half-cock. Kaya, ang sabi ko nga, kilalanin ninyo ang inyong mga firearms. Kamukha nito, pag naka-full cock, na-safe mo. Okay, pero pag naka-half cock, pag naka-half cock, hindi mo ma-safe.
ay may mga firearms, may mga 1911 na, ayun, mga nag-ano sa akin, sir, bakit po pa nakahapkak ay pag kinalabit ay pumuputok pa rin, nag-hammer down. So hindi pa rin safe kasi pag nag-hammer down, pag kinalabit mo, makalabit mo din pumuputok din. So sa akin hindi pa rin safe. Although yan ay medyo matigas namang kalabitin, kaya medyo safe. Ang isa pa, pag nakahapkak yan at bumagsak itong hammer, ay mas hindi safe. Kung yan ay lalo na kung yan ay walang firing pin safety block. Papaliwanag ko kung bakit. So yung nagtatanong, bakit nakalubog yung firing pin dito? Bakit nakalubog yung firing pin doon? Okay. Ang kalimitan po ang mga sukat ng firing pin, kung ano ang haba nito mula dito hanggang doon, ay yun din ang haba ng firing pin, kalimitan. At nakalubog yung firing pin, ibig sabihin kung nakalubog yan ng 2mm, nakalutang naman dito ng 2mm. Ibig sabihin, pag nakalapat dito yung hammer, pag nakalapat yung hammer dito, yung firing pin ay nakapantay lamang doon. So safe. Safe yan. At ang ibig sabihin yan, pag yan ay nahulog at yan ay nakalapat yung dito, yung halimbawa nahulog yan. At yung kanyang hammer ay naka-down, hindi nakahapkak. Ibig sabihin walang buwelo yung hammer, walang buwelo siya para paluin niya itong firing pin. So hindi puputok. Pero kung nakakawang dito ang hammer, pagkatapos yan ay nahulog, ay may buwelo na yan. Kasi ang firing pin, ang nagpapaputok sa primer, yung buwelo niyan. Hindi yung talagang hindi yung pagtulak ng yung pagtulak ng hammer. Yung buwelo ng firing pin, pag pinalo yung firing pin, parang yung ulpo, yung talbog. Dahil nga magkapantay lamang yan dyan eh. Awan ko kung naintindihan ninyo ako. So yun, pag nakalapat yung hammer at mahulog yan, hindi ko naman sinasabing sure, hindi posibleng hindi pumutok kasi nga, kumbaga pantay lang dito, nakapantay lang dito yung firing pin. Okay, walang buwelo yung firing pin para tamaan yung pag tinamaan yung kanyang primer. So ganun yan. Kaya sinasabi niya na, sir, may nagtanong sa akin, normal ba na nakalubog yung firing pin? Normal po yan. At pag yan ay itinulak ninyo dito, ipinantay ninyo dito sa likod, pantay din siya dito. Hindi rin siya puputok. Kaya yan ay ganun. Pagka inilapat ninyo yung hammer dito, nakapantay lang dito yung firing pin. Hindi abot sa yun ang purpose niyan. Pero once na ikinawang ninyo dito yung hammer, lalabas na dito yang inyong firing pin. At yun na yung delikadong, basta yan ay lumutang na diyan, yun na yung delikadong position ng firing pin. Kumbaga yan ay nakanganga na. Okay? Samantalang kung may nakalapat diyan, nakasave pa yan. Yun ang analysis ko diyan. Kung bakit yan ay ginawang ganun. Kasi bakit nila ginawang ganun yan? Okay, sakto-sakto lang yung mga haba. So ganito yan. Sa mga 1911, yun ang sagot ko sa mga 1911. Dahil ang tanong niya sa 1911. So ang tanong ko, hindi pa rin yan safe. So ang tanong, bakit nilagyan ng ng hapkak kung hindi rin safe? Ano ang purpose ng hapkak? Okay, ang purpose po niyang hapkak, madali na ninyo yung ikasa kasi may buwelo na yan. Kumbaga, madali na ninyong ikasa yan. So yan, ito yung kulang kong paliwanag. Kung yan ay walang chamber load, mas maganda yan nakahapkak na. Kung walang chamber load, kasi nga yung turok ko sa quick draw from the bag, pagbukas niyo yung zipper, dito ang hawak. Pagka ganun ninyo, diretsong putok na. So, mas madaling ikasa kung nakahapkak na yan.
kung yan ay hindi nakahapkak, halimbawa, kung yan halimbawa hindi nakahapkak, medyo matigas pa yan, medyo matigas pa kasi kumbaga may nakatuon pa. May nakatuon pa yan. Pero kung yan ay nakahapkak na, kung nakahapkak na yan, mas madali na ninyong ikasa yan. Mas madali nang ikasa. Kumbaga, kaya yung turo ko sa quick draw from the bag, ang pagbukas ng zipper itong kanan, ang pagkuha ng baril ay itong kaliwa, sabay hawak dito, sabay ganon, at sabay putok na. Yun ang turo ko. Pero, yun ay pinapractice. At kung komportable kayo sa ganon na procedure, ay nasa sa inyo na yan. Hindi ko naman tinuturo yan para dikdikin kayo na ganito na ang tama, ganito na ang tama. Hindi po style ko yan. Wala pong nagturo niya, kundi yan ay style ko. Kaya yung iba, binabas ako. Dahil nga walang nagtuturo niyan, style ko yan eh. O kanya-kanya tayo ng style. Ngayon, kung nagustuhan ninyo yung style ko, ay di, okay sa inyo. Kaya yun ang ko dyan. So, ganun yan. Kaya yan ay may hapkak. Okay? Para madali na ninyong ikasa. At doon naman sa mga production, yung mga mas ito naman ang masasabi ko. Kung ang mga pistol ninyo ay kamukha nitong wala naman itong bala Kung mga itong mga tinatawag na natin production, yung mga may double action. O mas advice ko yan. Safe yan, maglagay ng chamber load. Parang revolver yan eh. May chamber load yan. Hindi ka na magkakasan yan eh. Pero, alam na ninyo yung baril ninyo. Kaya nga, sabi ko sa inyo, kilalanin ninyo yung inyong baril kung ano yan. May double action ba yan? Production ba yan? Yan ba ay single action lang? Kaya kilalanin ninyo. Kung ganito ang baril ninyo, may double action, okay. Safe yan. Safe yan pagdadala. May chamber load na yan. Dahil kakalabitin mo na lang yan eh. Kakalabitin mo na lang yan. Parang revolver. Hindi ka na hindi mo na dapat pang ikak yan. Kasi pag nakakak nga, sobrang lambot na pag nakakak. Tinaman ninyo mga revolver pag nakakak na. May nagdadala ba naman ng revolver na nakakak na? Ay may double action naman yan. So yan ang maano ko dyan. At isa pa, sa mga pistol na may tawag dito na kung mag-load ka, halimbawa kamukha nito may double action. Pag nag-load ka dito, pwede mong i-hammer down siya. Pag isinape mo siya, may decacker siya. Ito yung decacker niya. Ayan pero hindi papalo yan. Hindi yan puputok. Hindi yan puputok, may safety yan. So, naka chamber load, naka hammer down, i-unsafe mo na. Hindi naman yan matigas naman yan double action naman yan So, yan ang sinasabi ko na kilalanin ninyo ang inyong mga firearms. Hindi yung nakarinig lamang kayo dun sa isang turo, akala ninyo lahat ng baril ay gano'n na. Kanya-kanya ng operational manual yan, yung mga baril. At alam ninyo dapat kung ano-ano yung mga dapat na baril ninyo. Sabi ng iba, ay meron palang yun, yung pala ay pag sinape ay, bakit sir pag sinape ay na pumapalo yung hammer, decacker po ang tawag yan, hindi po yan pumuputok. Hindi po putok yan. Kaya ganyan. So, pag nakaganyan, pag nakasip naman yan, hindi mo naman yan, hindi naman gagana ang hammer niyan. Dapat alam din ninyo yan. Sa mga baril ninyo, hindi gagana ang hammer niyan. Unless, pag yan ay nag-chamber load kayo, halimbawa, naglagay kayo ng magazine, nag-chamber load kayo. Yan, nag-chamber load kayo. Isinape ninyo. Ay baka akala naman ninyo pag nakasip yan may chamber load, tapos nakasip, kalabit kayo ng kalabit, hindi naman pumuputok. So, dapat alam ninyo yan. So, pag gano'n na ginawa ninyo, i-save na ninyo, para yan ay, pag kinalabit ninyo ay pumutok. Ganun yan. So,
yun ang importante sa atin na mga may firearms. Dapat alam natin ang mga baril natin. O kamukha nito, nakahapkak. Nakahapkak yan. Ano yan? Magdo-double action pa rin yan kahit nakahapkak yan. O, nakahapkak yan. Nakahapkak yan. Pwede pa rin natin idikak yan. O, idikak yan. I-hammer down natin yan. Pero pag once na nakasip yan, hindi talaga yan magpapangsyon ng hammer. O, dapat alam ninyo ang mga baril ninyo. Kilalanin ninyo. Sabi ko nga, dapat mas kilala pa ninyo sa asawa ninyo eh. Okay, dahil ang asawa ninyo malfunction man walang buhay na ito pag ito nagmalfunction delikado na. So kamukha nito, iba-iba talaga ang operation. Kaya nga kaya nga ang sabi sa tinuturo ko lagi pag ako kakandak ng gun safety seminar, once na makakita kayo ng baril, huwag kayong mag-alam-alaman. Itawag ninyo ng authority. May nakita kayo ng baril, baka sabi, alam ko i-operate yan, huwag kayong hindi kayo allowed na dahil once na nakakita kayo ng baril at nakuha sa kamay ninyo yan, illegal position na ang labas ninyo dyan. Pag sa kamay ninyo na ninyo ng authority. Okay. Kung walang pwedeng barangay muna para mag-report naman sa mga kapulisan. Yun ang niyan. So, yun. At kamukha nito. Ibang operation ito. Pag naka-half-cock siya, hindi mo ma-shape. May sisip mo lang siya pag naka-full cock. Okay? Ganon. So, sana may natutunan kayo. At kung meron pa kayong pwedeng idagdag ninyo dahil kulang-kulang din yung paliwanag ko. Kamukha nito, hindi ko ito napaliwanag nung nakaraang video natin. So, ayan, yung mga nagtanong, naisama ko na yung mga nagtanong na bakit nakalubog dito yung firing pin. Okay. So, ayan, at na-tackle ko na rin yan. So, sana may natutunan pa rin kayo sa ating maiksing video sa ngayon. Kung may kulang, i-comment ninyo at para mabasa din ng iba yung comment ninyo. Hindi lang tayo makapag-live dahil sobrang busy pa tayo. Hindi ko mabasa ng live yung inyong mga comment. So ayan, at thank you very much kayo Nick Ohio do sa magandang katanungan at follow-up question yan do sa nakaraan nating videos. So babasahin ko lamang yung yung ating ngayong linggo, yung ating community spotlight. Sabi dito, yung weekly highlight of your most engaged audience members, including your top comments. Ayan si Unique Uiho, yung katatanong lang. Meron siyang 100 plus na engagement. Ayan. Si Roger Tamba, 5 lang ang kanyang engagement. Si Son Angelo, 61 ang kanyang engagement. Si Amboy Palaboy, 3 ang engagement. Yan, nakalagay siya dito. Ito naman ay random ito, pinapublish ng YouTube. At nagbabalik si Boy Umay, ito si Boy Umay, 100 ang kanyang engagement. So yan, at sa mga susunod na linggo, papalitan niya ni YouTube at mapapalagay diyan kayo. Sa ngayon, ang mga isa-shoutout ko lang muna ay yung napapublish ng dahil kung isa-shoutout ko kayong lahat, hindi tayo matatapos. Yung mga ipinapublish ng YouTube. Okay. Ayan yung mga active natin, mga members. At maraming salamat sa inyong mga gandang comment. Habang nandiyan kayo at kayo ay nagkukomento ng magaganda at may mga natututo sa ating YouTube channel, tumataba ang puso ko at sinisipagan ako magturo. Yan lamang ang ko sa buhay ko. Sa aking pagtanda ay nakapamahagi ako ng aking maliit na kaalaman dahil wala namang gunsmithing school sa Pilipinas. At ang masabi ko lang sa inyo ay sumunod tayo sa gun safety rules at iba yung ingat lamang. Ang baril ay hindi dapat ipagyabang, hindi natin dapat maging iplaruan, at yan ay ang baril ay para sa pagtatanggol ng buhay kung sino man ang dapat nating ipagtanggol at hindi dapat nating ipatay ng walang process o yung walang kabuluhan na pagpatay. Okay?
may ano tayo, may batas tayo ng ano, self-defense, dapat alam natin 'yun. Okay, ito ang inyong piniparams instructor, nagpapayo, nagtuturo. Nasa sa inyo na yan kung tatanggapin ninyo yung ating mga topic. Okay, God bless us all. Thank you very much. And advance Merry Christmas. Walang Pasko dito sa amin sa Kuwait. Malungkot. Thank you very much sa inyo lahat.